President Bongbong Marcos? Next question. Okay po. Vice President Sara Duterte? Matapang. Okay. Ang sinabi sa ABS-CBN, free to air ang franchise mo, libre. At ikaw naman ay suportado ng napakaraming advertisement. Alam ko naman ang kinikita ninyo. Billion ang kinikita nyo sa advertisement. Ba't kinakailangan pa ninyong magbenta ng black box sa ating mga manonood? Kabawal-bawalan po yun. Sir, kilala din po kayo sa pagiging controversial. Alam natin yun. Ang dami niyo po mga statements lately po na talagang very controversial. So, meron po akong mga tatanong po sa inyo. Yes, And kung meron po kayong mga one word, kung kaya niyo po one word, eh di mas maganda po. Pero kung gusto niyo po i-expound yun, sige po. Unang-una po, Magna Carta for the poor people po. Mabagal na pagpapatupad. 15 taon na ang aking ginugol dyan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi naipatutupad dahil lamang sa IRR na ayaw gawin ng mga ahensya na silang natutukan para simulan ng IRR. Kaya ako nalulungkot. Mabagal, nakakalungkot, nakaka-frustrate. 1,000 pesos budget ng Commission on Human Rights. Nakakabigla. Kasi kaya ko ginawa yon para buksan ang isip ng Human Rights Commission. Sinabi ko sa kanila, wala kayong kikilingan. Ang sinasabi nyo kasi, ang tinitingnan nyo lang na human rights violations, yun yung nagagawa ng polis na sundalo o sino mang state workers. Hindi ganun ang sinasabi ng saligang batas. So sa dami ng pagtatanong ko, hindi nila sinasagot. Sabi ko, malinaw po sa ating saligang batas. Nakalagay po, any form of human rights violations. Ibig sabihin, kahit na private individual, makakagawa ng human rights violation. Katulad ng NPA, sabi ko. Katulad ng Maute Group, katulad ng mga Abu Sayyaf. These are private armies. They are not state workers. Bakit pagka sila nakagagawa ng paglabag? Napakarami. Hindi lang naman kako krimen ang nagagawa nila. Political and civil rights. Kamukha ako ng Maute Group nung sakupin nila yung Marawi City. Ilang kamay na walan ng trabaho doon? Ilang bata ang hindi nakapag-aral? Ilang babae yung nililigawan hindi na nakuhang magpakasal kasi nga nagkagulo? Lahat ito ay human rights violations. Bakit hindi nyo tinitingnan? Pinipilit nila, Miss Aiko, na hindi nila trabaho yun. Ganun, sabi ko. Pati ka ako yung Constitution, hindi nyo nakikita. Any form of human rights violation, regardless kung sino yung nakagawa. So sabi ko, Mr. Speaker, kung ganito yung pangangatwiran nila, I move to assign them the 1 peso ban. But it was an eye-opener to them. Ginising ko lang sila. Yan ang nangyari. Next, sir, is President Bongbong Marcos. Next question. Okay po. Vice President Sara Duterte. Matapang. Okay. Sir, sa tingin niyo, sa gulo po ng landscape po ng politika natin ngayon, may pag-asa pa po ba ang bayan natin na umangat at magising tayo isang umaga na umayos kahit pa paano? Meron naman, pero kagaya nung aming ipinaglalaban, mag-umpisa tayo na nagkakaisang bansa. Yan naman ang aming pangarap noon. Alam mo, nung unity team ako, kasama ako sa Pangulong Marcos. Talagang ang aming gustong mangyari, ipaglaban natin ang pagkakaisa. Walang bansa sa daigdig na nagtagumpay ng walang pagkakaisa. Sa tingin niyo po, may pagkakataon pa para magkaisa po tayong lahat sa gulo ng nangyayari ngayon po? Ako, gusto kong sabihin na meron pa tayong magagawa at meron pa tayong pag-asa na gawin yon. Magtulungan lamang tayo na maghalal ng mga taong silang magsisimula, magtutulong-tulong. Tulungan ng administrasyon na ito para sa ganun makamit natin yung pagkakaisa at kapag nangyari yon, marami tayong magagawa. Mabuti para sa ating bansa. Sir, kung sakali, alam ko naman darating tayo sa Senado. On your first day po, anong unang gagawin niyo po sa Senado? Pipilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi na ayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alleviate natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalaki ang antas ng corruption sa ating bansa. Pero sir, di ba sa mundo ng politika po natin, it's a numbers game po. Even sa Senate, pag hindi po kayo member ng majority po, ang kalungkutan nito, when you don't have the numbers, minsan kahit gaano pa kaganda ang plano at alikain niyo po, hindi pa nila nanalo. So paano po natin masusolusyonan na may pasa ang magagandang batas kung wala po tayong numero? Kinakailangan kasi makilala ng ating mga kababayan kung sino yung tapat at gagawa ng mabuti. Kinakailangan ipakita natin na ito ang gagawin namin at kaya namin gawin ito at kapag hindi pumayag yung mga kasamahan ko sa kunwari sa Senado, nandun na kami. Pwede natin gamitin yung ating fiscalizing ability. Pwede ko sabihin sa kanila, pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayong magtatalo dito sa plenary hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. And I will talk to the people kagaya ng ginawa ko nung panahon ng ABS-CBN. Nung una, kahit ako, hindi ko akalain na magagawa namin
namin yung dapat namin gawin. Proteksyonan ng ating mamamayan laban doon sa paglabag ng ABS-CBN. Unang-una, ang sinabi sa ABS-CBN, free to air ang franchise mo, libre. At ikaw naman ay suportado ng napakaraming advertisement. Alam ko naman ang kinikita ninyo. Bilyon-bilyon ang kinikita nyo sa advertisement. Ba't kinakailangan pa ninyo magbenta ng black box sa ating mga manunood? Kabawal-bawalan po. Nilaban ko yon kahit alam kong siya ang pinakamalaking network. Wala kahit isang senador na tumulong sa akin. Kaya gawin ko rin yung patakaran na yun. Kung kinakailangan kong i-explain, ipaliwanag sa ating mamamayan, kayo na po ako ang tumulong sa akin. Kung gaano ginawa natin noon, ngayon po ay ang mga kasama ko, 24 lang kami. Palagay ko may pag-asa, Miss Aiko. Bakit ka ako? 24 lang ang kakalabanan. 23. Dito sa House of Representatives, may 300 ang kalaban ko. Dito, kakarampot lang sila. Palagay ko kaya namin pag-usapan. Lalo na kung masasabi ko sa kanila. It's high time na huwag na tayo mag-away-away. Alam natin ang direksyon. Alam natin ang problema ng bansa. Kinakailangan magkaisa tayo. Sir, since na-touch natin po yung issue sa ABS po, syempre may mga artista pong nagtampo sa inyo and kahit pa paano po, gusto nilang malaman, paano po tayo naman makakabawi dun sa mga taong nagtatampo sa inyo? If elected po, ano po ang pwede nyo makontribute sa showbiz industry po? Alam ko may nagtampo sa akin sapagkat yung pagtatampo na yon nakabatay doon sa hindi nila pagkaunawa ng mga dahilan. Ang isang example niyan ay nung magpunta ako ng Samar, nagtapat sa akin yung isang tao na nag-contribute niya kan sasakyan para lamang makatawid ako mula doon sa isang munisipyo hanggang Katbalogan. Habang kami naglalakbay, namin niya sa akin, Sir, masakit po ang loob ko sa inyo nung umpisa sapagkat naisara ko ang ABS-CBN dahil. Pero nung pong malaman ko ang mga dahilan, nahiya po ako eh. Wala na po akong pinangarap kundi makita ko kayo ng personal. Kaya nang malaman ko pong darating kayo, ito pong sasakyan kong ito na bagong-bago, ako na pong nagkusa na mag-drive para sa iyo. Isipin mo, ako may paniwala ako na pagdating ng araw makilala nila. Yun naman hinihintay ko yun. Alam kong darating yun. At kung makikita nila na yung paglilingkod natin sa Senado, higit pa doon sa dapat kong gawin at makakapag-create tayo ng trabaho, hindi lang sa entertainment, hindi sa lahat, may makasakaling mula doon, makilala nila. Sino talaga ang dapat sisihin at sino ang dapat itanghal. Sir, question, bakit ka kailangan sa Senado? Kailangan ako sa Senado, Miss Aiko. Kailangan nating ma-tweet ang maraming pagkakamali na sa aking palagay yung present crop ng mga senador ngayon ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Lalong-lalo na yung oversight function. Napakarami nating magagandang batas, Miss Aiko, na ang kailangan lang ay ipatupad sapagkat walang nagbabantay ngayon. Walang nagmo-monitor. Halimbawa, isa na lang. Napakaganda ng ating batas tungkol sa kuryente, yung EPIRA. Alam mo ba yung pinakaunang layunin ng batas na yun na ginawa noong 2001? Ibig sabihin 24 na taon nang nakararaan. Yung first underlying objective is to ensure the delivery of quality, secure, reliable, and affordable rate of electricity. Pag sinabi mong secure, quality, reliable, walang brownout. Affordable, ano ibig sabihin? Abot kayang halaga. Sa ngayon, ang sigil ng kuryente sa ating bansa ay pinakamataas sa buong Yes, Asia. After 24 years, habang hindi na ibababa ang presyo ng kuryente, lalong tumataas, there is a continuing violation of that law. Until and unless we're able to reduce the electricity, we will be continuing to violate this law. Hindi dapat mangyari. Ba't hinahayaan po na mangyari? Hindi nila binabantayan. Ang daming dapat gawin. Halimbawa, nakasulat sa batas yung tinatawag na ARCOA. This is Retail Competition and Open Access. Ang ibig sabihin yan, kapag yung isang komunidad ay may total na consumption, let's say 500 kilowatts, meron na silang karapatang kumalas doon sa Meralco. Yung Meralco kasi meron siyang captive market. Pagka naipakita mo na, 500 kilowatts na po yung community namin, yung village namin, pwede ka na kumuha ngayon ng retailer mo. Paano kung, halimbawa, sinabi ng retailer, magkano po ba ang singil ng Meralco sa inyo? 11 pesos per kilowatt hour. Bibigyan po namin kayo ng 950. O, edi nakatipid ka. 950 kontra sa 11. Bakit hindi ginagawa ng ERC na maglatag na ng mga tuntunin para sa ganun, ma-operationalize na natin yung retail competition and open access? Meron pang isa doon. May kakambal yun. Aggregation. This is a group of communities. Ang threshold is only 700 kilowatts. Ganun din. Pwede rin silang kumamala and they will be regarded as contestable market. Meaning to say, kakalas sila sa captive market ng Meralco. Magiging contestable market, nagkakaroon silang karapatan makakuha ng retailer na mas mura yung singil. Yes, ma'am. Right. And so many others. System laws. Bakit pa tininakaw ng kuryente sama-sama nating binabayaran? Tama. What is the reason behind this? Wala. So, kailangan sagutin nyo. Marami pa akong magagawa. Bakit tayo nagbabayad ng 12% VAT Opo. bawat kilowatt ng kuryente? Why? Kailangan sagutin yan ng gobyerno. Ilalaban natin yun. Bakit ang Vietnam hindi yan? Ba't ang Malaysia walang ganyan? Sinasubsidize pa nga nila eh. Kaya mura yung kuryente dito sa ating bansa. Nagkakabalong-baluktot na lahat ang likod ng ating mga kababayan sa kababayad ng kuryente. Ang resulta, mataas ang production cost, walang gustong pumuntang manggagawa, mga kapitalista, mga negosyante, para silang magtayo ng maraming pabrika ng pagawa para lalong kumita ang ating mga kababayan.
sir, di ba dati ang Malaysia behind sa atin? Ngayon, ahead na po sila sa atin ngayon. Malaysia pa ang sinabi mo, Miss Opo, Aiko. diba? Ang Vietnam, Yes, sa maraming- isa pa yan po. sa maraming stages ng economy. Hindi ko naman sinasabi na naunahan na tayo ng ganap na ganap. Ngunit marami ng aspeto ng ekonomiya nauunahan na tayo. Pero naniniwala naman tayong lahat po na makakahabol din tayo kahit paano kung meron mga tamang tao po na mauupo sa tamang posisyon. Oo naman. 1960s, we're second in Asia. Bakit ngayon? Wala na tayo doon sa original na members ng ASEAN na nakagraduate na doon sa tinatawag nilang high middle income status. Nandito pa rin tayo sa low middle income status. Why? Original tayong member ng ASEAN. Tayo na lang na hindi nakapunta doon. Why? Dami ng corruption sa atin.